Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. Maraming salamat po, Ray. Magandang gabi po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. So, bago ang lahat, ay nais ko munang magbigay pugay sa ating Divine Mentor, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondok Riam Bonanza. At ganun din sa ating 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na nakaibilangan ng ating regional sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligutom. At ganun din sa kanyang Reyna Rose Ligutom. So magandang gabi, Hari at Reyna. At ganun din sa mga provincial, barangay, down to purok, prinsipe at prinsesa. At ako'y lubos na gumagalang sa ating mahal na prinsipe, Prince Rocky Y. Riam Bonanza, na siya po ang president ng The Kingdom of God. At siya din po ng president ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. At ganun din sa ating Haring Adolfo B. Riam Bonanza, na siya po ang president ng Philippine Deuterium Development Management Corporation. So magandang gabi po sa ating lahat, mga hari, mga reyna, prinsipe at prinsesa. At ako'y din na bumabati ng magandang gabi po, magandang gabi sa ating mga kapatid dyan sa nandun po sa ibang bansa. Si Prinsesa Claribel Baltasar sa bansang Kuwait. At ganun din kay Reyna Shirley del Rosario na nandun po sa bansang London. Magandang gabi po, Reyna. At ganun din sa ating mga kapatid na nandyan sa Santiago City, Malanit Jones, Barangay Malanit, Barangay Nagasikan, Santiago City, na pinangungunahan po si Haring Ramel Tadya, Haring Redentor Domingo, Haring Gino Tolentino, at si Reyna Gloria de Leon at Reyna Marites Saldivar. Ganun din kay Reyna Los Biminda Gutierrez. At ganun din kay Prince JV Sales. So magandang gabi po sa ating lahat dyan, mga hari, mga reyna, prinsipe at prinsesa. At ganun din na aking pinabati ng magandang gabi kay Haring Roger Pagumpana na nandyan po sa Malanit Jones, Isabela. Magandang gabi, Hari. So, ngayon po mga kapatid ay kami namang babahagi ang tungkol sa kung nasaan ang kaharian ng Diyos, mga kapatid. Sapagkat kung babalikan po natin ang panahon
ng ating Panginoong Hesus, mga kapatid, doon sa Israel. So, nung nangaral ang Panginoon Diyos doon sa Israel, mga kapatid, ang tanong, pinaniwalaan po ba ang Panginoong Hesus doon sa Israel, mga kapatid? So, hindi. Bagkus, ipinako pa sa cross, mga kapatid. Kaya nagalit po ang Diyos, mga kapatid. Kaya nagalit po ang Panginoong Diyos, kaya inalis ang kaharian sa bansang, ang kaharian ng Diyos sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa na magkakabunga, mga kapatid. So ito po yung aking ibabahagi na kung nasaan talaga ang kaharian ng Diyos. Ayon po sa ayon po sa banal na kasulatan na mababasa po sa Isaiah 2:4. Basa, right? So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. At siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sugsod at ang kanilang mga sibat ay maging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o mangangaral pa man sila ng pakikipagdigma. Tabak, sudsod, sibat, at karet. Karet. So, ito po ang nabasa sa banal na kasulatan, mga kapatid, na ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, ito po ang ginamit ng Diyos na parables sa banal na kasulatan na kung nasaan ang kaharian ng Diyos na inalis sa bansang Israel at ibinigay sa isang bansa, mga kapatid. So, ganito po ang hanay. Sa taong 1935, ang tanong, sino ang umupo sa taong ito, mga kapatid? Or, sinong umupo na pangulo sa taong ito, mga kapatid? So, walang iba kundi si Manuel Quezon, mga kapatid. Siya po ang umupo sa taong 1935 na siya po ang nangitatag ng Article 1
Article 1, Section 4. Section 4, mga kapatid. Na ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa ibang bansa, mga kapatid. Ayon sa hula ng Diyos na ang bansa ay hindi laban sa bansa. So, nakalipas ng 35 years, mga kapatid. So, kung ating itotal, ang sukat ay 1970. So, ang tanong, sino ang umupo sa taong 1970? Sa taong 1970, mga kapatid, na naging Pangulo. So, walang iba kundi si Ferdinand Marcos. So, siya po ang umupo sa taong 1970. At ipinagpatuloy niya ang batas ni Manuel Quezon na Article 1, Section 4. At rinevise ni Ferdinand Marcos na ginawang Article 2, Section 3. Mga kapatid, ibig sabihin, ang bansang Pilipinas ay hindi laban sa ibang bansa. So, kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat inalis sa Israel at ibinigay sa isang bansa na nagkakabunga, mga kapatid. So, nakalipas ng 2 taon plus 2 years, ang sukat 1972. So, ang tanong, mga kapatid, ano ang kaganapan sa taong 1972? So, itinatag ni Ferdinand Marcos ang martial law. At pinakumpiskan niya ang mga armas na walang kaukulang lisensya, mga kapatid. At nung nakumpiska ang mga armas na walang kaukulang lisensya, mga kapatid, ay papatapon sana ni Ferdinand Marcos ang mga armas na walang lisensya doon sa gitna ng dagat. Ngunit nakita ni First Lady Imelda
Marcos na ang mga armas na ito ay makikinang at matitibay, mga kapatid. Kaya pinabalik niya sa mga tunawan ng mga bakal para yung mga armas ay naging tabak, sudsod, sibat, at karet, mga kapatid. So, ang tanong, mga kapatid, saan ito ginagamit? So, walang iba po, mga kapatid, na paggamitan, kundi sa mga bukirin, mga kapatid. So, ang tanong, saan ito naganap? So, walang iba kundi sa bansa nating Pilipinas. Pilipinas, mga kapatid. Dito sa bansa nating Pilipinas. So, ang tanong, mga kapatid, nasaan ang kaharian ng Diyos? So, hindi po ako mahiya na sabihin sa inyo, walang iba na kaharian ng Diyos, kundi dito lang sa bansa nating Pilipinas. Sapagkat wala na sa Israel, kundi nandito na sa bansa nating Pilipinas, mga kapatid. So, ito po ang pangalawang pagpapatunay ng tungkol sa kaharian ng Diyos, mga kapatid. So, ito po ang aking ibinahagi sa kaorasan na ito, mga kapatid. So, ako po ay nagpapasalamat sa ating lahat at higit sa lahat sa ating Supreme Founder, the Kingdom of God. Walang iba kundi sa ang ating Supreme King, Philemon Ondok Riam Bonanza. At sa ating mahal na prinsipe, mahal na Prince Rocky Y. Riam Bonanza. At ganoon din sa ating Haring Adolfo B. Riam Bonanza. So, ganoon din po na ako'y nagpapasalamat sa ating hari or regional director sa Region 2, walang iba, Haring Edgar Palor Ligutong. At ganun din sa kanyang Reyna Rose Ligutong. Maraming salamat po, Hari at Reyna. So ito po ang aking tinalakay sa kaorasan na ito. So, magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ngayon mga kapatid ay ako po ang inyong lingkod na walang iba, hindi si Friends Fernando Tigaw. So, ngayon po mga kapatid ay bibigay ko naman sa ating hari, Haring Nicomedes Rapio, para ipagpatuloy ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Hari.
Magandang gabi sa atin lahat, mga hari, reyna, prinsipe at prinsesa. Bago sa lahat ay nais ko munang magbibigay pugay sa atin mahal na dakilang guro, Supreme Founder of the Kingdom of God, His Majesty, Supreme King Philemon Ondo Criambonanza. The 5 spiritual mothers, 12 tribes, 12 apostoles na kinabibilangan ng regional director dito sa Region 2, Haring Edgar Palor Ligotom, at sa atin Reyna Rose Padillo Ligotom. Sa atin mahal na Pangulo, Prinsipe Roque Wayariambunanza, na siyang presidente ng The Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation. Sa atin mahal na Pangulo, Haring Adolfo Wayariambunanza, na siyang presidente ng Deuterium Development and Management Corporation. Ang susunod, ang tema natin ngayon ay kung nasaan ang kaharian ng Diyos, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay inalis sa bansang Israel at ibinigay ito sa isang bansang nagkakabunga. Ngayon, patutunayan ko sa inyo ng bansang Pilipinas ay siyang kaharian ng Diyos. Ayon sa banal na kasulatan na mababasa sa Isaias 2:8. So, ganito po ang mabasa ayon po sa banal na kasulatan. Ang kanilang namang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyusan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang sariling mga kamay, na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. So, yan po ang nabasa sa banal na kasulatan. Ang lupain ni Jacob ay puno ng Diyos-Diyosan. Ito ay ginamit ng Diyos na parables kung nasaan ang kaharian ng Diyos. Ito ang lupa ni Jacob. Na puno ng Diyos-Diyosan. Ang lupain nito ay may mga muhon bawat sulok. Ang mga muhon nito ay meron hangganan.
at may palatandaan. Puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, saan ito makikita? Mula apare hanggang hulo. Puno ng Diyos-Diyosan. Ang tanong, saan ito naganap? Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako nahiya na ang tanong, nasaan ang kaharian ng Diyos? Walang iba dito sa bansang Pilipinas. Kaya hindi ako nahiya na sabihin sa inyo bansang Pilipinas, dito sa bansang Pilipinas, ay siyang kaharian ng Diyos. Maraming salamat sa atin